Sa inyong lahat, malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong araw ng Lunes sa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nakikipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, 7 buwan ng taon. Nang naroroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises
nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat, hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaba ng tipan. Sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw. Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagkalunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawid ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagsisimula ng ating linggo, narinig din natin kung gaano kabisi ang ating Panginoong Heso Kristo
na siya ay palipat-lipat ng lugar kung saan higit na nangangailangan o maraming tao ang nangangailangan tungkol sa kagalingang pang-pisikal. Mahirap po magkasakit, no? Sino na bang hindi pa nakakaranas magkasakit? Wala. Halos lahat naman nagkasakit at kadalasan ang pagkakasakit natin ay dulot ng kasalanan. No? Kaya tayo nagkasakit dahil una, hindi natin pinangalagaan ang ating katawan o kaya naman di natin pinangalagaan ang kalikasan kung kaya iba't iba at kung ano-anong sakit na lang ang dumadapo sa atin. Pero maganda rin na mapagnilayan natin, kapag nagkakasakit ka, ano ang nagiging pag-uugali mo? Minsan, no, kung may sakit na, ang hirap pang suyuin. May sakit na, ang hirap pang pagsabihan. May sakit na, lalo pang nagiging pasawayin. Pag nagkakasakit, lalo-lalo na, yung mas lalo tayong nag-isolate. Yung bang hindi tayo nakikipag-usap, lumalayo tayo, umiiwas tayo. Maging sa relasyon o ugnayan natin sa Diyos, lumalayo din tayo. Kaya nga maganda po na makita dito, no, nasabi sa Ebanghelyo, nang dumating si Jesus sa bawat lugar, yung mga may sakit, inilalapit kay Jesus. Para mapagaling, inilalapit. Kaya tanong ko kanina, kapag nagkakasakit tayo, saan tayo pumupunta? Anong ginagawa natin pag nagkakasakit tayo? Lalo tayong lumalayo sa Diyos. Hindi tayo nagsisimba, hindi tayo, maganda nga ngayon, kasi kahit may sakit ka, pwede kang magsimba online. At pwede kang dalhan ng komunyon ng lay minister o ng sino mang itinatalaga. Ay noon, pag nagkasakit, hindi ka talaga makakalakad. So lalong napapalayo ang may sakit. Pero yun nga po, una, yung mga malalakas, yung mga nagbabantay, responsibilidad nila na ilapit kay Jesus ang mga may sakit. Responsibilidad natin. Bagamat psychologically, emotionally, affected yung taong may sakit. Kaya hindi masyadong malinaw ang kanyang mga desisyon o ang kanyang pag-iisip na kinakailangan mas maging malawak yung mga nagbabantay, yung mga nag-aalaga. Kailangan mas mahaba ang pasensya ng mga nagbabantay sa isang taong may sakit. Minsan, nakakapagsalita yan nang hindi talaga nila intensyon na masasaktan ka, pero may sakit nga eh. Pero muli, no? Ang mga may sakit, inilalapit natin kay Jesus. Pero wag na nating hintayin yung magkasakit pa tayo. Marami kasi malalakas naman, pero hindi lumalapit kay Jesus. Pag nagkakasakit, doon naaalala si Jesus. Doon naaalala tumawag sa Panginoon. Mayroon namang mga pagkakataon na kapag nagkakasakit, isinisisi sa Diyos. Na kaya siya nagkasakit kasi pinaparusahan ng Diyos. Kung ganun ang pananaw, magkaiba. Bakit si Jesus punta ng punta sa mga may sakit? Lapit ng lapit sa mga may sakit. Kahit nga ketong na dapat hindi hinahawakan, hinahawakan niya. So never nating dapat isipin na ang pagkakasakit natin ay parusa ng Diyos. Ang pagkakasakit nga, minsan isang paalala sa atin no, na huminto ka naman, ibigay mo naman yung oras mo sa Diyos. Na yung mismong sakit ang nagbibigay ng dahilan para magpahinga ka naman.
huminto ka naman. Kasi bibigay ang isip mo, bibigay ang katawan mo, magiging marupok ka, magiging mahinang nilalang ka. Pero muli, no? Naririyan sa Jesus, anumang uri ng karamdaman, kayang-kaya niyang pagalingin. Pero sikapin natin na mas lumapit tayo sa Kanya. Amen? Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ang ating itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway wag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan, at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayat alak na ito. Handog ng mayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayat alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina
Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsalungan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait-inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli paalala, sa Biyernes, mayroon tayong fellowship night. Mag-Valentine's party muna tayo bago yung mismong araw ng mga puso. No? Sa patio po natin gagawin. Sana po ay makadalo kayo, makisaya bilang isang komunidad. No? Para hindi lang tayo serve ng serve, kundi tayo rin ay makilala natin ang isa't isa, makasama rin natin sa kasiyahan. So, Valentine's party sa February 13, sa Friday po yan. So, magdala ng makukot-kot, ha? Para mas masaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.